At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga si manga ni chapter 405. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman at simulan na nga natin to. At dito yan magsisimula kay Hisoka dahil makikita na nagkakasino dealer na etong si Hisoka dyan na sa may tier 1 ni Black Whale. Pero pagkatapos nga sa ginagawang pagdi-dealer dito ni Hisoka ay eto na, lakad-lakad ngayon siya dyan sa loob ng casino. Pero habang naglalakad etong si Hisoka ay bumalik sa isip niya yung time na nagsilabasan nga yung mga Chimera Ants. At dito sabi nga ni Hisoka nung nagsilabasan yung mga langgam na yan ay wala siyang naramdaman na kung ano, hindi siya nakaganahan para labanan yung mga yan. Kasi sa isip-isip ni Hisoka na talagang mga langgam lang daw ay yung mga yon. Tapos maliban pa nga rito, pati nga raw yung mga dagungdong na nararamdaman niya dyan kay Black Whale ay na-discover niya na nanggaling yun sa isang group ability na nanggaling naman o bigay ng isang Nen Beast na nagmula sa isang ceremony lang. So kaya nga dito sabi ni Hisoka nang ma-discover niya yan ay talagang na-turn off siya. At eto sabi na nga dito ni Hisoka na kasi siya ay isang normal lang na tao. Ayaw niya yung sa bestiality, sabi niya ganyan, o yung para bang nakikipagtalik o nakikipaglablab sa mga hayop ganyan. Tapos ayaw niya rin daw yung maramihan at ang gusto lang daw ni Hisoka ay yung talagang solo lang sila ng partner niya at magmahalan sila hanggang sa mamatay sila. So dito dagdag pa nga ni Hisoka, pero sa bagay ay okay lang naman daw sa kanya kahit na magsarili lang siya, sabi niya ganyan. So dito kasi dinidescribe ni Hisoka yung paikipaglaban in sexual term. So ibig sabihin yan, ayaw ni Hisoka yung maikipaglaban siya sa mga hayop o mga halimaw ganyan. So nawawalan ng gana dyan si Hisoka. At tapos pati yung sa pangmaramihan, kunyari marami yung lalabanan ni Hisoka, ayaw din niya yan. So ang gusto niya solo fight, 1-on-1 deathmatch ganyan. But then ay pagkatapos nga nito ay makikita natin na may sumusunod kay Hisoka na isa pang Hisoka. Pero eto nagpapanggap na Hisoka na to, si Bonoleno yan, yung miyembro ng Phantom Troop natin. Pero eto habang sinusundan nga ni Bonoleno etong si Hisoka dyan ay napapaisip siya, sabi niya nga dyan na di niya akalain na dito niya makikita sa may VIP area ng tier 1 pa etong si Hisoka. Pero sa kabilang banda ay naisip din ni Bonoleno na totoong Hisoka ba etong sinusundan niya, kasi baka mamaya peke lang din yan. At so ay dito na nga nagkaroon ng konting flashback nung sa time na inuutusan ng ni Crollo etong si Bonoleno. At ang sabi nga ni Crollo dito na ang gusto niya mag-transform etong si Bonoleno sa pagiging Hisoka. At ang gawin ni Bonoleno after niya ay pumunta siya doon sa mga lugar kung nasaan yung mga mafia. Dahil kapag nakita siya ng mga mafia, sigurado i-invite siya niyan papunta doon sa mga magaganda, sa mga magagarbong area. So ito, tanong ngayon ni Bonoleno, bakit para saan yun? So sagot si Crollo, sabi na nga dyan, para ma-maintain ng mafia yung balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga mafia families. At ang explanation ngayon dito ni Crollo ganito, kasi eto mga mafia families dyan nga kay Black Whale, ang tingin nila dito sa grupo ng Giniryodan o ng Phantom Troop at pati dito kay Hisoka, mga wild cards yan. So now, kapag hinayaan ng mga mafia families na to na magpakalat-kalat lang etong Phantom Troop sa si Hisoka dyan sa kanilang mga teritoryo, ay masisira naman yung reputasyon nila. Pero sa kabilang banda, kapag isa naman dito kay Hisoka o kaya naman sa Phantom Troop yung na-recruit nila, ay ganun rin, masisira yung balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng tatlong mafia families na to. At dahil dyan, magkakaroon ng conflict at mangyayari nito, maglalaban-laban ngayon yung tatlong families na yan, which is yun yung pinakaayaw mangyari nga ng mga mafia families na nga na to, yung mag-away-away pa nga sila dyan at magsimula ng gera. So kaya nga para maiwasan to, ang pinakamagandang gawin nga raw talaga ng mafia dyan ay yung hanapin etong si Hisoka at i-separate yan sa grupo ng Phantom Troop. So mas maganda raw yan, mas madali yang gawin yung kontrolin ba yung isang tao kumpara sa isang grupo. At possible nga raw nito na in-invite nga etong si Hisoka sa isang area lang kung saan pwede siyang i-monitor ng mga mafia families na yan. But then sa kabilang banda ay possible nga rin daw na etong si Hisoka ay na-contact na yan ng isa sa mga prinsipe at in-invite siya
papunta dun sa VIP area ng Tier 1. So kaya sabi ngayon ni Chrollo dito kay Bonoleno na sigurado siya sa may Tier 1 niya matatagpuan ay ang si Hisoka. So eto, balik na ngayon dito kay Bonoleno habang nagpapanggap bilang Hisoka. Sabi niya nga dyan na aba, tama yung mga sinasabi, mga prediction ni Chrollo. Pero yung isa pang instruction ni Chrollo dito kay Bonoleno na mag-ingat nga siya na huwag niya makakasalubong dyan si Hisoka. At once na matagpuan niya na si Hisoka ay mag-transform na siya sa ibang tao naman at hintayin si Chrollo na dumating para sa next instructions niya. So ibig sabihin, huwag niyang munang labanan si Hisoka. Pero eto nga, lakad-lakad na nga dyan sa may area. Eto si Bonoleno ngayon habang nagpapanggap bilang Hisoka. Pero sa loob-loob niya ay talagang di niya muna talaga lalabanan yang si Hisoka dahil disadvantage siya pagdating nga sa pakikipaglaban dyan kay Hisoka. So may hirapan daw siya dun sa bungee jump ni Hisoka. So kaya naman ay dito nag-transform na eto si Bonoleno sa pagiging owl. At eto nga ay biglang ibang tao na dito ngayon. Etong si Bonoleno. So sa mga nakakalimot, etong si Owl ay kasama yan sa Shadow Beast na nakaengkwentro na ng Phantom Troop natin dating-dati pa. But then, ay eto nga pagkakatransform dito ni Bonoleno bilang si Owl ay naalala niya nga dito yung babae na kung saan kapag sinuntok ka nga raw nun ay malalaman niya yung inner voice mo, kinailangan niya nga raw patayin yun. At referring siya dito nung sa time na nagpapanggap nga siya dyan bilang si Hisoka at na-encounter niya dyan itong dalawang miyembro ng Shiyu family. So etong si Lynch yan. At ang nangyari nga ay biglang sinuntok ni Lynch etong si Bonoleno dyan at tinanong niya kung siya ba yung totoong Hisoka. So eto, labas dyan yung inner voice ni Bonoleno. Sabi niya nga dyan, hindi ako yung tunay na Hisoka, nagpapanggap lang ako. At then ay dito niya lang nga pinabagsak etong si Lynch kasi na-discover na siya eh. So eto sa loob-loob ni Bonoleno, aba, mukhang narinig nga nung lalaki na yon na hindi ako yung tunay na Hisoka. Pero eto nga, bigla lang tanong etong si Sakura. Sabi niya nga dyan, ikaw yung totoong Hisoka, di ba? Sabi niya ganyan. At then ay dito na nga napagtanto ni Bonoleno na hindi siya naririnig pala neto o hindi naririnig ni Sakura yung inner voice neto ni Bonoleno. So ang may alam lang etong si Lynch. At then ay pagkatapos nga nito ay dito niya na nga pinatulog din, pinabagsak niya etong si Sakura. At ayan, nagpanggap siya bilang si Sakura. At pagkagising ngayon ni Lynch, akala niya etong si Sakura nakakampi niya, yun talagang kausap niya. So hindi niya alam si Bonoleno na yan. Pero eto nga, sabi nga ni Lynch dito na peke etong Hisoka na na-encounter nila at possible niyan na baka nga raw miyembro yun ng Haley family o di naman kaya ng Phantom Troop. So kaya naman gustong gawin dito ni Lynch, i-report yan kay Henry at sabihin na i-priority nila yung pagtapos nga dyan sa Haley family at saka sa Phantom Troop. At then, ay dito na nga, pinatay ngayon ni Bonoleno etong si Lynch. At after nga niyan, ay dito na nga nag-transform ngayon etong si Bonoleno sa pagiging owl nga o kay owl. So yan yung dahilan kung bakit yung papalit-palit na itsura dito etong si Bonoleno at saka kung bakit niya pinatay si Lynch. So kasi nga na-discover siya. Pero ayan, ay habang pakalat-kalat dyan etong si Bonoleno, sa isip-isip niya, hindi shinare ni Chrollo etong gantong detalye sa iba nilang mga kasamahan. So obvious na obvious raw si Chrollo gusto niya siya mismo yung papatay dyan kay Hisoka. At then ay nireveal nga rito na si Chrollo meron siyang hinahanap na certain na user dahil gusto niyang makuha yung ability nun at maisama dito sa collection niya. Dahil itong ability na nga raw na hinahanap ni Chrollo ayun yung kailangan para matapos na nga raw for good itong si Hisoka. So kaya nga itong sila Bonoleno pati na ibang miyembro ng Phantom Troop natin, gusto sana nila maunahan ang si Chrollo sa pagpatay dyan kay Hisoka. But then ay pagkatapos nga nito ay dito nga sa kabilang banda pinakita na itong kilo ni Sarasa at sinasabi nga na 10 years ago ay pinatay nga itong mama na to at hanggang ngayon hindi pa alam kung sino yung pumatay dyan. Pero eto nga habang nare-report yan dito sa may monitor kay Blackwell ay eto nga si Chrollo palakad-lakad na nga rin dyan. So dito seemingly sinasabi na etong si Chrollo yung pumatay dyan na sa kilo ni Sarasa. But then ay pagkatapos nga dito ay talo na dito yan kala Nobunaga. At eto nga sabi nga ni Nobunaga dito kay Wang na di ba matagal na nilang kilala yung Haley family na yan. So sagot etong sila Wang, sabi nga nila dyan na hindi naman masyado kasi yung boss niyan kakapalit lang. At then ay eto tanong ngayon ni Nobunaga, so ibig sabihin ba nito may hirapan etong sila Wang para ma-predict kung ano yung iniisip ng Haley family? So sagot etong si Wang, sabi niya nga dyan, oo ganun na nga, pero ang tuloy dito ni Wang bakit ganyan
yung tinatanong natin ni Nobunaga ano bang pinupunto niya. So ito sabi ngayon ni Nobunaga, ibig sabihin nito, totoo ba na yung Haley family, yan talaga yung grupo na pumunta dito, pumasok dito kay Black Whale? So eto, tinginan ngayon etong dalawa. Sabay, biglang sagot dito, ito si Tao, sabi na nga dyan, kung hindi totoong Haley family yung nandito kay Black Whale, sino yung mga yan? Sabi niya ganyan. At then eto, sagot. Etong si Wang sabi niya nga dyan, totoo yan sila yung Haley family na sumakay dito kay Black Whale kasi nag-undergo sila ng official succession ceremony at umattend nga rin daw dyan ni etong si Wang kasama niya pati yung kanyang boss. At so kaya dito tanong na, etong si Fing sabi niya nga dyan, teka lang, ano bang itsura ng boss ng Haley family na yan? So sagot etong si Wang sabi niya nga dyan, isang dalagang babae, morena ang pangalan. At eto ngayon, sabi ngayon dito ni Wang na kaya kahit paano naman may alam sila dyan sa Haley family. Yun nga lang, hindi nila alam kung ano yung gusto niyan. At then, ay eto nga, tuloy pa ngayon ni Wang na oo, sa papel ay talagang sila yung Haley family na nakasampa dito kay Black Whale. Pero maliban dyan, hindi na nila alam kung ano yung mga nasa isip nito. So kaya nga ang tanong niya, may alam ba etong sila Finks, may idea ba sila kung ano yung iniisip ng Haley family na yan? At then ay eto, sagot ngayon. Etong si Nobunaga, sabi na nga dyan, ay meron silang deduction patungkol nga dyan sa kung ano talaga yung gusto ng Haley family. At then, ay eto nga, biglang salita na etong si Nobunaga. At ang sabi niya nga dito, na sa una, akala mo talagang walang plano etong Haley family kasi nga, patay lang sila ng patay dyan. Pero, nang mapunta na etong sila Nobunaga doon sa mismong chamber ng Haley family, ay napagtanto nila na hindi. Talagang organized pala itong actions na ginagawa ng Haley family at talagang meron silang gustong mangyari dito. At eto nga, tuloy pa kayo ni Nobunaga na sa unang akala mo yung plano ng Haley family ay yung ubusin lang at tapusin lahat ng dalawang families pa ng mafia dyan kay Black Whale. So kaya nga raw may intindihan mo kung bakit pinapatay ng Haley family yung ibang member pa ng dalawang mafia families dyan kay Black Whale. Pero ang tanong ngayon dito ni Nobunaga kay Wang, pero kung ayun lang talaga yung target dyan ng Haley family, bakit pati yung mga civilian na wala namang kinalaman dun sa dalawang families pa ng mafia, pinapatay rin ng Haley family? So ito sabi nga ni Wang, wala siyang alam kung bakit nga ganun yung ginagawa ng Haley family. So ito sagot ngayon, itong si Nobunaga, at sabi niya nga dyan, na ayan yung totoong goal, yung gustong mangyari ng Haley family, yung patayin lahat ng nakasakay dito kay Black Whale at pati na rin yung i-destroy yung Kakin mismo. At then, ay eto nga, tuloy ngayon ni Nobunaga na kaya sila pumapatay ay para makuha nila yung lakas na kinakailangan nila para sa ikakatuparan nga ng kanilang goal, yung sirain nga yung i-destroy yung Kakin. So ito sabi ngayon dito nila Finks, nila Phaeton, na lumang style na yan yung human sacrifices para nga mag-gain ka ng kapangyarihan. But then, ay eto nga sagot, ito si Tahaw, sabi na nga dyan, nabaliw naman itong Haley family, pero di lang naman daw Haley family yung baliw dito. Kasi nga, kahit naman daw sila yung pinagmulan nila, talagang magulo na rin talaga sa simula pa lang. At eto nga, kaya nga talagang binibigyan nila ng importansya yung balanse sa kapangyarihan sa pagitan ng tatlong mafia family dyan sa Kakin. At proud sila na sinusuportahan nila itong bansa ng Kakin kahit from the shadows lang. At saka isa pa, itong paikipaglaban sa ibang mga mafia families, last resort na nila yan para nga maging maayos lang sila dyan. At yung pagdating sa mga civilians, ang tingin nila dyan, customer, hindi target. So kaya nga dito tayo na. Etong si Tahaw habang tahimik dyan. Etong si Wang, at ang sabi niya nga dito, sige, naiintindihan ko na. Sa panlabas, akala mo talaga Haley family yan. Pero sa loob, hindi na. Iba na sila kumpara sa dalawang mafia family ng Kakin, sabi niyang ganyan. At then, ay dito nga, biglang may binuksang pinto. Etong si Tahaw, at meron siyang tinuturong passage dito kala Nobunaga. At sabi niya ngayon dito, na sige, ang Shiu family at saka ang Char family ay may kipagtulungan dito sa Phantom Troop at tapusin nga raw ng Phantom Troop yung Haley family. But then dito sa kabilang banda ay habang pinagmamasdan nga ni Wang etong tatlo, sa loob-loob na nga dyan, Morena, may problema tayo dahil etong mga to ay mukhang makikita ka kagad. At eto tuloy dyan pa nga, nakakasimula nga lang nila ng laro pero mukhang kailangan na nga raw nilang gamitin etong kanilang Joker dyan. So ayun lang, mukhang traitor pa pala dito etong si Wang. But then ay pagkatapos nga niyan ay talo na dito yan sa side nila Morena. At
At eto, kausap ni Morena si Dogman at ang sabi niya nga dyan na gaganapin na yung funeral procession ni Hulkenberg at magandang opportunity nga raw to dahil maraming tao yung pupunta. At eto, tanong niya ngayon, etong si Dogman kung ready na ba siya. Sasagot, etong si Dogman sabi niya nga dyan na oo, ready na siya. Magagawa niya ng maamoy yung mga taong hinahanap nga nila dyan. At then, ay eto nga tuloy ngayon ni Morena na kapag etong si Dogman naging successful siya sa paghahanap dun sa mga taong hinahanap nila, ay magiging green light na raw nga yan. At eto na yung magiging simula ng katapusan. So kaya dito, nagiging excited na nga yung ibang kasamahan dito, yung mga bata dyan ni Hailey tuloy, ni Morena. At eto, yung isa, sagot siya dyan, sabi niya, pero kahit makita ni Dogman nga yung mga taong hinahanap nila, ang tanong, sasali kaya yun dito sa Hailey family once na marinig nila yung kanilang goal. So ito sabi ni Morena, gagawin niya lahat para umuo, para pumayag sa kanilang sumali yung mga taong hinahanap nila. At then ay eto nga, alis na dyan si Dogman saka meron siyang kasamang isa. Pero etong isang miyembro ng Hailey family, sabi niya nga dyan, teka lang Morena, nasa na yung ibang kasamahan natin? At then ay eto, sagot si Morena, sabi niya nga dyan, ay yung iba nandoon nagpapa-level up kasi gusto nilang maghiganti kay Henry o Henrich o kung ano man yung gusto nang i-pronounce dyan, ay okay lang yan. But anyways, ay pagkatapos nga nito ay nireveal na nga na etong tatlong miyembro ng Hailey family ay na-reach na nila yung level 51 at ready na nga rin sila dyan para maghiganti kay Henry. At then ay pagkatapos nga niya na ibalik na nga dito kala Figs kala Nobunaga dahil eto nga lakad na sila dyan sa passage hanggang sa maabot na nga nila etong pinto na to. At then pagkatapos nga niyan ay dito sabi ngayon ni Tahaw ay simula rito ay magiging intense na ang lahat, sabi niyang ganyan. At then ay pagkabukas nga ng pinto nagulat dito etong sila Figs saka sila Nobunaga, sabi nga nila, teka lang, ano to? Sabi nila ganyan. At then pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang etong si chapter 405 natin, ayan. So eto na nga, kumikilos na nga etong Phantom Troop natin. Pero yun nga guys, hintay-hintay lang para sa kasunod na chapter nito. At kapag lumabas na yung next chapter nito o yung summary nito, ay ipapresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa walang sawang panonood dito kay Hunter natin. So lagi mag-ingat, God bless nila at kita-kits tayo ulit.